Psalm chapter 1, verse 1 to verse number 6. Alright, continuation. Last week, no, sa ating topic. Alright. Very familiar na verse, no? Kahit mga bata, memorize nila ito. So, sana memorize din natin ang first 6 verses. But anyway, ating basahin tonight. Psalm chapter 1, verse 1 to 6. Psalm chapter 1, verse 1 to 6. Read. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Let's pray. Lord, thank you this evening. Thank you sa mga testimony, mga thanksgiving, sa mga bagay, Lord, gi-allow nyo sa aming buhay. Salamat sa mga araw na iningatan nyo kami from Monday until this midweek. And we pray, Lord, na patuloy mo kaming pangunahan this week, Father. Thank you, Lord, na this middle of the week, may opportunity kami muli makapag-prayer meeting. Because we believe prayer meeting is very important, na kung saan, Lord, ma-recharge namin ang aming spiritual against, Lord, sa mga challenges ng buhay, at the same time sa mga temptation ni Satan. Salamat may permitting kami na, Lord, magkaroon kami ng corporate prayer. Magtulungan, mag-pray kami one with another. Because we believe, Lord, na napaka-draining po ang mundo ngayon. And we need strength, Panginoon, na galing po sa inyo. Manghina kami. Kaya salamat, Lord, through prayer, magkaroon kami, Lord, ng inner strength. Tonight, as we proceed sa aming lesson, continue to bless us and guide us. This I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, and please be seated. Okay, pwede mag-request ng ating whiteboard, please. Now, last week, ating pong naumpisahan ang ating lesson, The Secret of True Happiness. Okay? At ang word po dyan is blessed, blessed or happy. In verse number 1. Okay, blessed is the man. So, gi-describe sa Bible kung paano maging blessed ang isang tao. Okay, and I believe ito po ay picture, description ng isang child of God. Amen? Okay, never ito na gi-address sa mga unsaved. Actually, dalawa dito, no? Godly and the godly. Okay. Now, first of all, ating makita in verse number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Okay? Gibigyan po siya diyan. And then, in verse number 3, sabi ng Bible, and he shall be like a tree. Take note the word, he shall be like a tree. So, gi-compare siya, he was likened to a tree. Ang blessed man is compared to a tree. Alright. Now, ano po? Ano po ang kahoy dito na gi-describe sa Bible? Okay, walang saan ang ating okay. So first ating makita in verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. So una, meron siyang vitality. Okay, meron siyang life. Alright? Hindi po siya mag-survive or hindi po siya mag-grow kung wala pong life. So sabi ng Bible, planted by the rivers of water. So ang Christian o isang child of God
gi-compare siya, meron siyang capacity to live. No? He received a new life. At ang life na yan ay galing po doon, sabi ng Bible, verse number 3, nag-sustain sa kanya kung bakit meron siyang life is the water. Amen? Meron siyang water na kanyang ma-absorb. Merong water na nag-sustain sa kanya. Merong water na nag-provide sa kanya ng life. And many times in the Bible, ang water is a picture of the Word of God. Amen? So, sa atin na Christian life, kailangan natin ng water. In order nga mag-survive tayo sa ating Christian life. Kung ang water, especially ngayon na mainit ang panahon, very essential sa ating katawan, very important, the same sa spiritual. We need spiritual water, which is the Word of God. Amen? Na kailangan mag-sustain sa atin. Meaning, without water, there is no life. Without water, no man, no plants will survive. Yes or no? The same way, sa ating Christian life, if there is the Word of God na mag-sustain sa atin, mamatay ka eventually. Mag-wither ka. Pero bakit hindi siya ga-wither? Because there is water. No? Nag-provide doon sa puno, doon sa kahoy, the tree. Amen? So praise the Lord na hindi lang siya nag-provide sa atin ng life, but also nag-provide siya ng water. Okay, there is what we call, okay, paano gi-describe ang happy man? Alright, there is vitality. Okay? Pangalawa, short recap lang ito. Review natin. There is security. Alright. Bakit secured siya? Kaya merong water. Oh, meron pa ring water na nag-provide sa kanya. Okay? So kahit anong panahon, kahit anong season, nag-produce siya ng fruit, prosperous siya, productive siya, because there is water. So, hindi siya mag-worry. Kaya anytime may nag-provide sa kanya, secured siya. Amen? Alright. And then, what else? Oh, what else? There is, number 3, capacity. Same, mga kapatid. Capable siya mag-produce, capable siya mag-survive, because there is rivers of water. Meron siyang moisture. Okay? Hindi lang moisture, but rivers talaga. Oh, nag-provide. Okay? So, bilisan ko na lang ito. Of course, ano pa? Look at verse number 3. Verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. There is what we call fertility. Fertility, from the word fertile, that bringeth forth his fruit. Pag walang fertility, don't expect na mag-produce po siya ng bunga. Walang ma-produce na bunga ang kahoy na o ang puno, ang prutas na hindi fertile ang lupa, no? Kahit anong gawin mo 'yan. But salamat, sabi ng Bible, bring it forth his fruit. The happy man is fruitful, no? Meron siyang prutas, nag-produce siya ng prutas, productive siya. All right? And sa Christian, ang ating prutas, ating fruit, na-discuss natin last week, Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit, no? Peace, love, so marami doon, alright? And then, of course, ano pa? Number 5. Okay, perpetuity. Perpetuity. Okay? Sabi ng verse number 3 again, sabi ng verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit. His leaf also shall not wither. No? Not wither.
wala nagalaya. Ibig sabihin, non-stop, tuloy-tuloy. Hindi po siya seasonal. So, ang Christian life, hindi seasonal. Okay? Hindi nag-serve ka lang ngayon o ga-church ka lang ngayon and then later on, hindi naman. Mag-serve ka lang habang bata pa, pag may edad na, hindi na. No. Ang Christian life, tuloy-tuloy. Amen? Mula nung na-save ka, tuloy-tuloy. Hanggang kunin ka ni Lord. Hanggang mag-rapture, tuloy-tuloy. Okay, yun ang Christian life. Parang tanim, sabi niya, na provided with water, his leaf shall not wither. No? Napakaganda. Isa sa mga prutas na tuloy-tuloy, itong niyog. No? Kaya pag meron kang tanim na niyog, Brad, once magbunga yan, forever na yan. Mawala lang yan, Brad, kung mamatay na or siguro may sakit. Pero once mag-start yan magbunga, expect tuloy-tuloy yan. So, kahit dalawa lang ang puno namin sa bahay, ga-enjoy kami. Pag nauhaw ako, magsungkit lang ako. Pag gusto ko buko, kuha ako, isa ka barangubay, enjoy na kami. Oo, mapuslan mo yung tubig, lahat, mga kapatid. Di ba? Kaya tuloy-tuloy, non-stop. Oh. Bago namatay yung pulis dyan sa entrance, may nakita ako, dwarf. Sabi ko, sir, pwede ako kahingi. Sabi niya, pastor, later on, pag may gulang, bigyan kita. Eh, bilhin ko sana. Sabi niya, magpatubo na ako. Nagpatubo ako. Bago namatay yung retired na pulis, binigas. Oh. So, bigyan niya ako 2. Oh. Sabi niya, pastor, huwag mo nang bayaran. Gitanim ko mga kapatid. Ngayon, mag 2 years na siguro. O malapit na magbunga. Oh. Tapos ang bunga, ganyan pa. Kahit siklin, pwede nang magkuha. Kaya ganyan pa lang, mag-produce na siya ng bunga. Oh, di ba? Napakaganda. Dapat ang Christian life ganun, no? Fruitful, no? Bakit? Kay nagpapatuloy. Perpetuity. His leaf also shall not wither. And then look at verse number 3. Shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Prosper. Okay? Pang-anim, prosperity. Prosperity. So, ito, gidescribe sa Bible ang 6. Now, na isang happy man, ang isang child of God, isang saved na tao, meron siyang life, vitality, secured siya, capable siya na mag-produce ng bunga, fertile siya, and then nagpapatuloy, and then prosperity. Prosperity, mga kapatid. Whatsoever he doeth, shall prosper. Diba? Napakaganda. Universal. Whatsoever. Whatsoever he doeth. Imagine mo, kahit anong gawin niya, gina-bless, gina-prosper. Pag magnegosyo, gi-prosper. Pag mag-alaga ng hayop, ga-prosper. Anything na ginagawa niya, gina-prosper, gina-bless siya ni Lord. Di ba? Napakaganda, Brad? Na description ng Panginoong Diyos. Ito ang plano ni Lord sa atin sana, na lahat natin na endeavor, lahat natin na mga painstaking, lahat natin na mga ventures, mga kapatid, i-prosper ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoong Diyos na natin, mag-abide tayo sa Kanya. Hello, amen? Whatsoever, gusto mo ba yan? Take note, si Joseph, anong gawin ni Joseph? Gi-prosper si Potiphar dahil kay Joseph. Gi-bless ang house ni Potiphar because kay Joseph. Amen? Grabe yung blessing. Sabi ng Bible, anumang mahawakan ni Joseph sa kanyang kamay, sabi pa ng ibang Bible commentator, gi-bless ng Panginoon. So ngayon, yan po ang description. Ngayon, istadihan naman natin, ano ang secret ng blessed man? No? Ano ang secret? Bakit siya gi-bless? Hindi man na basta-basta lang ka i-bless kung walang mga reason. Okay? Number 2. Happy man or blessed man? Same lang. Alright. So, i-discuss natin ano ang secret. The secret of happy man's
Okay. Happiness. Okay, bakit siya gi-prosper ng Panginoon? Bakit siya gi-bless o tinawag na blessed? O verse 1. Tingnan niyo po verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. All right, number one is that meron siyang, all right, number one, secret is separation. Hello? Amen? Meron siyang separation. Okay? Sabi ng Bible, walketh not. Walketh not. Yon. Hindi siya lumalakad sa counsel. Take note, sabi ng Bible, of the ungodly. Okay? Alright? So ano bang counsel? Counsel. Counsel means idea. Okay? Ano pa? Mga practices. Ano pa? Pag sinabi mong counsel, mga philosophy. Ano pa ang counsel? Mga refers to advices. Alright? So, ang Christian pala, ang happy man, okay, walketh not in the counsel of the ungodly. Meaning, ang idea ng sanlibutan, hindi niya gi-adapt. Ang mga practices ng mga unbeliever, hindi niya gi-adapt. Ang philosophy sa mundo, di niya gi-adapt. Amen? At ang mga advices. Kaya tinawag siyang happy man, ang bottom line, meron siyang separation. Gasiparit siya. Wala siya ga-adapt. Wala siya ga-blend sa mundo. Kung anong practice ng mundo, gahiwalay siya. Ga-stand siya. Hello, amen? Okay? How many Christians sa atin ngayon na minsan, mga kapatid, nadadala kung ano ang trending ngayon sa mundo. May mga young people compromise sa mundo. Kung anong uso ga-adapt, kung anong uso gina-approve, ginasunod. Kaya di ka happy ngayon. Bakit? Sa mundo ang happiness mo eh. Pero ang Christian life, ang happiness niya in the Lord. At ang Christian na real na may joy, yung Christian na may separation. Hello, amen? Walk it not. Kaya wag tayong magpa-pressure. Many times, gisabi ko na ito, mga young people, wag tayong magpadala. No matter how, ano ka uso, ano ka sikat, ang sanlibutan, ang activity ng mundo. Learn to stand what is right. Learn to stand what is true. Diba? Ang kanta ng choir, stand what is. Oh? Yun ang secret ng happy person. Of the ungodly. Bakit? Counsel yan ng mga ungodly. Advice yan ng mga ungodly people. At walang pinaka-the best na counsel, kundi ang Word of God. Amen? Dito tayo maghingi ng counsel. Ang ating mindset dapat galing sa Bible. Ang ating philosophy dapat biblical. Ang ating mga practice dapat the base sa Bible. Kaya gatuo tayo, Brad, na ang Bible is our rule of faith and practice. Ang ating teaching galing sa Bible. Ang ating ginagawa, ang ating practices, day to day, galing sa Bible. Kaya gitawag tayo Bible believer. Kung meron mang dito, wala pag-siparit, magsiparit na tayo. Malapit na magbalik ang Panginoon. Mga kapatid, and I tell you, hindi ka talaga maging happy kung hindi ka mag-learn ng, tawag dito mga kapatid, separation. What else? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth. Take note. Hindi lang siya nagalakat, walketh not, but
but also standeth not, sabi ng Bible, in the way of sinners. Way of sinners. Oh. Kita niyo po yung mga daan ng mga makasalanan. Way of sinners. Dapat ma-identify natin ang way of sinners. Of course, kasi ungodly yan, automatic ang kanilang way is sinful. Pero sa atin, dapat hindi tayo. Okay? And then, ano pa? Pangatlo, sitteth not. Kanino tayo? Dapat hindi siya umuupo. Or, nor sitteth in the seat, sitteth not in the seat of the scornful. Scornful. Okay. Or, tawag dito, mga scoffers. Ang tawag. Yung mga nag-deride. Scoffers, yung mga tao. Scornful, yung mga practice nila. Scornful, nag-yaguta. Nag-kutya. Yun, mga kapatid. Alright? Mga scoffers. Sino ito? Yung mga tao, kung ano yung tama, gina-define nila, gina-mock nila, gina-despise nila. Para sa kanila, negative. Ang positive, ginagawa nilang positive. Ang negative. Kung ano ang tama, gina-define nila, gina-scoff nila. So sabi ng Bible, wag tayong lumakad, wag tayong tumayo, wag tayong umupo sa upuan ng mga scornful. Yung mga taong nag-scorn, nag-scoff, ginakutya nila kung ano ang tama. Diba, may mga tao ngayon, nakakalungkot na ang ating mundo ngayon, kung ano yung mali, acceptable na, tanggap na. No? Wala na. Nung una na panahon ba, ang mga bagay nga negative, ngayon, ginagawa ng positive. Tapos ang positive, ginabaliktad, ginagawang negative. Ibig sabihin, mga una ang mali ngayon, unti-unti nang parang tama na. Parang acceptable na. Hindi na gina-condemn, hindi na gina-bas. Ngayon, magdala ka ng Bible, ang tao magkutya sa'yo. No? Lagi kang kapunta ng church, may mga taong mag-comment sa'yo. Yan, sa time pa. I-defend. Kung ano ang tama, ginaano nila, gina-defy. So sabi ng Bible, huwag tayo do makiayon. Alright? So meron tayong tinatawag separation. Amen? So separation, ang secret sa isang tao, mga kapatid, na maging happy in the Lord or blessed man, walang iba, separation. Okay? Separation. Alright? No? Dapat i-practice natin yan. So siguro di ko na yan habaan kay marami na tayong lesson about yan. Pangatlo, mga kapatid, is pangalawa, not only separation, pangalawa, affection. Affection. Look at verse number 2. Look at verse number 2. Dahil meron siyang affection or separation, look at verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Amen? Saan ang kanyang affection? Amen? Anong affection? Feeling ba? Feeling. Emotion. Saan ang kanyang heart? Saan ang kanyang feeling? Alright?
Ibig sabihin, saan yung ano sa kanya? Oh, ano pa sabi ng Bible? But His delight. Delight. Delight means joy. Delight means pleasure. Another thing, ano pa? Delight means excitement. Hello? Saan ang source ng joy ng Christian? Doon sa law of the Lord. Take note, hindi lang ito mere na law. Hindi lang ito. Kundi yung statutes ng Panginoon ba? Yung mga instruction ng Panginoon. Para sa Kanya, hindi pa bigat. Kundi natutuwa siya. That's why ginameditate niya ito gabi at araw. Sabi ng Bible. Tanong, meron ba tayong joy? Amen? Meron ba tayong pleasure? Nag-delight ba tayo doon sa law of the Lord? Sabi ni David, the law of the Lord is perfect. Amen? Perfect. Sabi sa book of Psalm, chapter number 19. Meron ba tayo nito? Joy. Meron ba tayo nitong pleasure? Meron ba tayong excitement? Sabi ni David, but his delight is in the law. Meaning, ang joy ni David, mga kapatid, ang kanyang excitement nandoon sa law of the Lord. Wala sa social media, amen? Wala sa TV, wala sa basketball, wala sa NBA. Wala sa pagmarites, hello, amen? But he's in the law of the Lord. Ang kanyang kagalakan, ang kanyang fulfillment, ang kanyang satisfaction, nasa salita ng Panginoon. Wow, napakaganda. Sa isang tunay na Christian na nag-enjoy sa pag-meditate ng Word of God. Di siya matak-an, hindi siya Kasi every time magbasa siya, na-refresh siya. Every time gabasa siya sa law of the Lord, ga-revive siya. Every time ga-study siya sa Word of God, nag-learn siya. That's why excited siya. Nag-enjoy siya. Diyan ang kanyang pleasure. Ang kanyang craving, mga kapatid, nasa law of the Lord. Oh, napakaganda. But His delight. Tanong, saan ang joy mo ngayon? Anong bagay nagpapaligaya sa iyo? Amen? Ay, damo, pastor. Makita ko lang siya, happy naging kuya. Kumpleto ng araw ko. Wow. Dapat ganun din sa Panginoon. Dapat ang aton na pagkilit-anay diri, dapat amo na isa nagapa-excite sa aton. Ang aton pagtingob, ang aton prayer meeting, ang aton pag-ampo, ang aton pagkanta diri, dapat isa na nga bagay makapa-excite sa imo. Hindi lang ng mga material nga bagay. Okay man na siya, pero dapat sa spiritual dito gid aton matuod nga excitement, mga kapatid. Amen? Dapat pag Miyerkules, wow Lord, thank you. Wednesday naman, kit-anay naman kami unya, mga utod ko. Salamat, kabati naman ko testimony. Salamat, makakanta naman ko. Salamat Lord, maka-learn naman kami dito sa lesson namon. Amen. Kasi kasubok ka kung Miyerkules, kadali-dali, bang ulo Domingo, Miyerkules doon. Pila katulog lang, Miyerkules doon. Kadto naman ta, mayabukan naman ta, bag-ulang gani kung nag-retouch, ay. Simbahan na mo daan, pati ka ginot. Salamat ka kay ginot, para di ka matulugan, amen? His delight. Alright? Ibig sabihin, mga kapatid, itong taong ito, meron siyang intelligent. Intelligent siya. Kasi nag-meditate siya. Paano mo malaman ang law of the Lord kung hindi ka nag-meditate? Alright? So, the law of the Lord, ang kanyang affection, ang kanyang feeling, ang kanyang heart, ang kanyang desire is in the law of the Lord. Wow. Diba napakaganda? Oh. Ating makita dito, mga kapatid. And then, pangatlo,
Not only meron siya, pangalawa, ang secret of a happy man's happiness is separation. Number 2, affection. Then communion. Sabi ng Bible, paano siya nakipag-commune? He meditate day and night. Amen? He meditate. Hindi ka pwede mag-meditate kung hindi ka mag-commune. Meaning, makipag-fellowship sa Panginoon. Commune with His Word. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ano siya ba? Paano siya nag-commune? To the law of the Lord. He meditate. This man may and keep happy because he meditates day and night in the Word of God. This speaks a true fellowship with God, which is the fourth and final, or third natin na secret sa happiness. Mga kapatid. Alright? Commune. Kaya importante yung daily reading natin. Daily Bible reading natin. Kaya that's the time makipag-commune tayo sa Panginoon. We allow the Lord to speak to us through His Word. Through His Word. God gives us His instruction through His Word. And we will know the will of God through His Word. Through His Word, magkaroon tayo ng guidance sa ating mga decision making. Through God's Word, masecure tayo. Kaya importante. No? He meditate. Ano ang ibig sabihin ng meditate? Ponder, to study, to learn. Ito po, mga kapatid, ang meditate is picture po siya ng Nakanotice kayo? Kanotice kayo yung Brad? Yung kalabaw? Habang ginapatubog mo, Brad? Tapos nag-chew siya? Yun ang example ng meditate. Na gina-studyhan mo, gina-scrutinize mo ang verse, anong ibig sabihin. Ang nag-meditate, hindi yung nagbasa lang tapos na. Reading ka lang, wala ka nag-meditate. Kasi ang nag-meditate, gibasa mo at giintindi mo ang gibasa mo. Ano ang naintindihan mo doon sa gibasa mo? Yun ang ibig sabihin ng meditate. May naintindihan ka something. May word of God, kahit verse lang doon, o phrase man doon, o kahit word lang doon na isa, sa gibasa mo na nag-strike sa'yo. Nag-strike sa'yo ba? Mayroong impact sa'yo. Hello, amen? Yun ang ibig sabihin ng meditate. May connection sa buhay mo at sa heart mo. Kahit mabasa mo pa ang Bible, entire Bible, kung wala ka naintindihan, hindi ka nag-meditate. Nagbasa ka lang. Iba ang basa, iba ang nag-meditate. Hello? Gusto ni Lord sa atin, hindi lang magbasa, but mag-meditate. Kaya diyan natin sa makakilala, diyan natin ma-develop ang ating Christian life at ang ating intimate sa Panginoon, ating relationship sa Kanya. Pag nag-meditate tayo. Kaya sabi ni David, sabi niya, but he meditate. At ang meditate, mga kapatid, hindi lang po yan siya once in a while. Ang pag-meditate is constant. Hello? Sabi ni David, day and night. Continuous. Unceasing. Tuloy-tuloy. So, hindi natin pwedeng sabihin, sila na lang magbasa, pastor, kay nabasa ko na ang Bilog Bible. Sila naman magbasa. Mali. The more pa tayo magbasa noon, nagapamalandong adlaw ka gabi. Study, learn, mga kapatid, nagaponder. Ano pa? Pag sinabi mong mga kapatid,
Ano bang spelling ng dissect? Dissect. Medical term siya ba? D-I-S-A-C-T? Tama ba? Dissect. Medical term ba? Na para bang ga-opera na ginahimay-himay mo? Oh. Yun ang term, Brad, sa meditate. Careful ka ba? Hindi ka pwede nga magsige lang slice. Oh. Para bang ga-study ka sa frog. Yung mga ano daw, bago ang tao daw, yung mga ano ba yan, medical technologist, o ano, magkuha sila ng specimen. Una, yung palaka, ginaano nila. Ilan ang chromosome sa palaka? No. Yung mag-produce ng egg sa babae, ilan ang ma-produce na palaka sa babae na frog? Gina-studyhan nila. O kayo, alam nyo? Yung itlog niya, pila ka bilog? Isa lang ka palaka? Sobra 100. Damo-damo na itlog. So dissect. Yun tayo mag-study ng Word of God. Amen? Oh, meditate. Hindi lang basta-basta. Alright. So, communion. Importante, mga kapatid. Importante ang communion. Alright. Ating makita. Okay? And of course, ang pang-apat is obedience. Obedience. Oh. Bakit obedience? Okay? His delight is in the law of the Lord. Utos ba ni Lord na mag-ano tayo, mag-meditate tayo ng Word of God? So, nag-obey siya. Itong taong ito. At ano pa? Verse number 1, nag-separate siya. That's why happy siya. Blessed siya. Kaya gi-comply niya ang instruction ni Lord. Hindi, meron siyang separation. Diba? I-obey niya ang Panginoon. May obedience siya. Therefore, gitawag siya blessed man. Kaya sabi ng song, to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oh, there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Alright? So, ang trusting and obedience equals happiness. Amen? Oh. Pag nag-obey ka, nag-trust ka, happy ang result. Okay? Kaya kung gusto natin maging katulad nito, happy man, mga kapatid, dapat itong apat ma-practice natin. Meron tayong separation, meron tayong affection, meron tayong communion, at of course, meron tayong obedience. Ang resulta, Brad, happy person. At dahil happy ka, okay, happy din ng Panginoon, i-prosper niya tayo. I-bless niya tayo. Oh? Huwag kang mag-expect ng blessing tapos wala kang gagawin. Hindi, wala itong description, yung 5 o 6 kanina mga kapatid, hindi yon mangyari kung wala ito. Kung wala ito, ito yung secret ng happy person. Bakit meron siyang prosperity? Bakit meron siyang security? Bakit meron siyang vitality? Kasi ito ang kanyang secret. Amen. Oh, ngayon, ano naman ang ungodly, unhappy man? Tingnan niyo po. Okay. All right. Let's go back to our text. Oh, sa 1:1. Psalm chapter 1. The ungodly, verse 4, are not so, but are like the chaff which the wind driveth away.
Okay, ano naman? Ano naman ang ungodly? Paano naman siya i-describe? Alright. Ano, mga kapatid? Okay. The answer? Unstable. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Ano siya? Katulad siya ng isang, paano i-describe? Chaff. Ano ni chaff? Tahop? Ano sa Ilonggo ang tahop man? Inabang pag magganon ka, tapos yung extra na ano, try kayo pag nag-harvest ng palay, tapos maggawa kayo kalalaw o bilao, tapos nung una kami, magtawag pa ng hangin. Tapos ganon, sabi ko may buot, kalining hangin, bakit pwede man tawgon? May panghangin, kaya palapit. Ang bata, may palapit, kidungol. Ganon. Tapos may maglipad. Tapos mahulog yung may unod. So, yung galipad, ang tawag doon, chaff. Yung naglipad na walang laman, ang tawag doon, chaff. So, ang ungodly, gi-compare sa Bible na chaff. Tapos kay chaff man siya, wala, maglipad lang. Kung saan siya dadalhin ng hangin, doon lang. Ibig sabihin, unstable. Walang fix. Ang buhay niya hindi fix. Ang desisyon niya hindi fix. Ang heart niya hindi fix. Nadadala. Kung anong isolsol, sundin niya. Solsol naman dito, sasabihin na, makinig naman siya. Pag kung anong sinabi dito, makinig naman siya. Hindi siya stable. Yan ang ungodly. Kung anong i-feed sa iya, gapati siya. Wala siya sing proper nga desisyon sa iya kaugalingon. Kay bangod, wala siya pulong sa Dios. Nga iya nga sa landigan. Amo nang kaibahan sa ato. Amo na unbeliever, pray, tilawi, pati man, pray, ari. Kung anong i-offer, baton tanan, huwag gina-indian. Nga man kay chaff. Amen? I hope di ta chaff, subong. I hope walay chaff diri. Ano sa Ilonggo ning chaff man? Ano, Brad Bernard? Okay, gapang-ani ka man kapalay sad to. Diba tong upaguro? Tahop man to, nang magpagaling ka natin. Ano naman na? Okay, sige na lang basta unstable. I hope wala mga unstable dire, amen? Dapat fix ba? Aton plano, gitugyan ta sa Ginoo, no? Sigurado ta. Hindi nga huslo-huslo. Huo, tapos pagkabuas, hindi naman, hindi lang anay. Hindi lang kubagdayon. No? Naghuo ka na, tapos pagkabuas, bawion mo, hindi lang gali. Hindi dapat amo sina. But silingon, why ka nag-pray? Why mo gi-meditate? Antes ka nagdesisyon. No? So dapat, What else, mga kapatid? Ano pa? Verse number 4. Anong sabi ng Bible? Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of what? The righteous. Pangalawa, not only he is unstable, but condemned. Condemned. Judge na siya. Okay? Condemned at the judgment. Alright? Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment. Alright? So, hindi siya mag-expect nga makaangkon siya sing maayo, mga abiyan. Bangod ungodly siya, may judgment na. Bangod ungodly siya, he is already condemned. At nag-refer ni siya sa lost person.
Maybe kay gireject niya ang Ginoo, way niya gipatihan ang Ginoo, way niya ginakilala ang Dios sa iya kinabuhi. That's why pag abot sa judgment day, he is condemned. Opposite sa happy man. Gitawag siya nga righteous. Okay? Righteous. Verse number 5. Oh. In the congregation of the righteous. Okay, the unbeliever will be condemned in the judgment. And then what else? Look at verse number 5. Pa rin. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sit sinners in the congregation of the righteous. Yun. So, hindi daw pwede maghalo ang righteous kag ang ungodly. Hello, amen? Hindi maghalo. Sa judgment, ang mga ungodly sa mga ungodly man. Ang mga righteous, dito man siya sa mga righteous. According sa verse number 5. Nakuha niyo? Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So, masiparit. May boundary. Ihiwalay sa judgment. That's why siguraduhon tagid, no? Nga nabilong tayo ba sa righteous. Hindi doon sa mga ungodly. Amen? Separated. There will be a separation. And then lastly, alright, verse number 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Malaglag. Madistract. Hukman siya. Okay? Yun ang malungkot, mga kapatid, na result. Okay? Sa isang ungodly. That's why, ito, makita natin, itong apat, no? Na description po ng isang ungodly. Dalawa lang yung katao sa verse, sa chapter 1. The godly and the ungodly. The righteous and the unrighteous. The happy man and the unhappy man. Happy man. Alright. So yan po ang ano sa Bible. So tanong ngayong gabi, are you happy or unhappy? Oh. Are you blessed? Ma-consider ka ba blessed or blessed or unblessed? Oh. Hindi lang ito, mga kapatid, na nag-refer sa ano ito, pwede pa rin tayo maging unblessed kung wala tayo nag-obey sa Panginoon. Ma-consider pa rin tayong unblessed. Hindi lang ito nag-refer sa unsaved. Pero pwede tayong saved, pero unblessed. Kasi wala kang ga-comply sa Panginoon. Ga-disobey ka kay Lord. That's why, wala ka nag-bless. Oh, kung ga-disobey. So, dalawa lang talaga yan. Blessed or unblessed. No? Amen. So, I hope tonight, mga kapatid, okay, I will not stay long by the way, mga kapatid, kaya magsundo ako sa mga young people natin after the service. Okay? So, but I hope and pray na meron tayong na-learn. Amen? So, sa 2 weeks natin na topic about the blessed man, I know, very familiar ito. In fact, siguro, mga single pa yung iba, memorize mo na yung Psalm 1:1. Blessed is the man, kahit mga bata gani, memorize yan nila. But I hope na i-meditate natin, kasi pwede mong memorize, pero di mo alam ang meaning. Pwede mong na-memorize yan, pero agi lang sa isip mo, hindi mo
naintindihan kung ano yung verse by verse, ibig sabihin yan. But I hope tonight, through this lesson, somehow, meron tayong na-learn. Amen? Oh, description ng Bible, the secret, the description of a happy man, the secret of a happy man, and then yung comparison, the description naman ng isang ungodly man. Alright? So kung makita mo, parang lahat negative. Sa judgment day, unstable siya, condemned, separated, and perished. Picture sa isang lost na tao. So praise the Lord na hindi na tayo lost, we are saved. Amen? Okay, tayo please. Okay, let's us pray. Dear God, salamat Lord for tonight. Salamat sa lesson na inyo pong ibigay sa amin. It's my prayer, Lord, na may na-learn kami sa aming 2 week na nag-discuss kami about the blessed man. And Lord, I pray na sana lahat kami maging blessed man. Lahat kami maging happy man. At Lord, maangkin lamang namin ang, Lord, vitality, ang security, Panginoong Diyos, kung meron kaming gagawin namin, Lord, ang secret of happiness. Kaya salamat po, Lord, help us na magkaroon kami, Lord, ng separation, magkaroon kami ng affection, at magkaroon kami ng communion in the law of the Lord. And I believe, Lord, kung andyan yan sa amin, hindi po mahirap, i-bless niyo po kami. Kaya maraming salamat again this evening, and I hope and pray na itong lesson na ito ay always matatak sa aming isip at maging principle namin in life, Panginoong Diyos. That our delight should be in the Lord. Our joy should be in the Lord. Our excitement should be in the Lord and in His Word. Maraming salamat. Bless your people and all of us. As we go on and sa mga remaining minutes namin, continue to be with us. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. All right, remain standing, please.